Hindi na lang po isang low pressure area ang ating binabantayan dahil isa pang LPA ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan nga nakakaapekto yung easterlies o yung mainit na hangin galing Pasipiko dito sa may Luzon at Visayas. At ito nga ngayon yung nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Metro Manila, maging sa may Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque at Oriental Mindoro. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulu-pulo, mga pagulan, patiglat at pagkulog sa hapon at gabi, dala ng easterlies at ng localized thunderstorms. Samantalang meron nga tayong dalawang low pressure area na binabantayan. Una nga itong low pressure area nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at huli nga yung mataan sa layong 1,780 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At base nga sa ating analysis ay meron itong medium chance na maging isang ganap na bagyo at maaari nga itong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday at Friday. At kung magiging bagyo nga ito, earliest ay ngayong gabi or bukas na madaling araw. At pinakalitas naman by Friday or Saturday. At papangalanan nga natin itong Siramil kung magiging bagyo ito pagkapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa nakikita nga rin natin ay meron tayong dalawang senaryo. Una, maaaring lumapit or maglandfall itong low pressure area na magiging bagyo dito sa may extreme northern Luzon. At ikalawa naman, ito yung worst case scenario, maaaring kahalintulad nga ng track ni Bagyong Paulo yung daanan nito, lalong-lalo na dito sa may kalupaan ng northern Luzon. Ngunit sa ngayon ay mataas pa rin yung chance ng uncertainty, kaya patuloy tayong mantabay sa mga updates hinggil nga dito sa mga pagbabago magaganap sa binabantayan nating low pressure area. Samantala, yung ikalawa naman na low pressure area ay huling namataan dito sa may karagatan o baybayin ng Binson, Camarines Norte. At sa nakikita naman natin ay hindi naman ito magiging bagyo. Ito lamang isang shallow circulation at maaari na itong matunaw bukas. At para naman po sa lagay ng ating mga dam, yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.